let it start on us. The changes will happen. Magsta-start, mag-uumpisa sa iyo at saka sa akin. Tunay po na ang ating positive mindset, ang ating optimistic spirit will really influence others. Lalong-lalo na kung tayo po ay saturated by the Word of God. Yun po ang nagbibigay ng positibong pananaw sa lahat ng ating sitwasyon sa kasalukuyan. That we can always say, all things work together for good to them that love God. Do you love the Lord? All things work together for good to them who are called according to His purpose. Salamat sa Diyos sa awiting yan. At nawa, it will keep on inspiring us today. Join with me. Get your Bible. Open your Bible now in the book of Psalms. Psalms 57. Psalms 57. Okay? Simula sa verse number 1 up to verse number 7. Sabi diyan, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass, and wither as a green herb. Trust in the Lord, and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Verse number 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospered in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Today, I have entitled my message this afternoon, Fret not thyself because of the virus. Yan po. I-relay natin dyan. Okay? 2 beses binanggit yung fret. Verse 1 at saka verse 7. Okay? The word fret means a peevish state of mind. Nang ibig po sabihin, irritated. Yan. Yung word na fret means an irritated mind. A mind filled with stress. A mind filled with uncertainties. A mind filled with fear. Okay? Yan ang tinatawag fretful mind. Now, pag hindi tayo mag-ingat at tayo po ay maging ganito, they will not see that change in us. Amen? People around us will not see. Okay. Sa mga verses na binasa po natin, mayroon pong warning at the same time mayroong promise. Okay? Now, this Psalms is a sermon and an excellent, useful sermon. Calculated not as for our devotion, but for our conversation and all instruction. May mga instruction po rito as a whole. Gamitin po natin yung mga verses na ito because we recognize that we are in this world filled with
what? Filled with agam-agam. Filled with uncertainties. Yan po ang ating sitwasyon ngayon. In this pandemic world, in this world with viruses. At sabi nga nila, ng isang doktor, sabi niya, alam niyo yung mga virus na to, marami to. There were a lot of viruses. In fact, sabi niya, a lot of coronaviruses. Iba lang yung COVID-19 bago. Okay? So, nandito na yan. Pero nasa sa atin, how we view it, ano ang ating perspective dito, kung ito ba ay magdi-destroy sa atin, kung ito ba ay magdi-discourage sa atin, kung ito ba, mga kapatid, ang pababayaan natin na maglugmok sa atin, o ito ay magiging daanan natin, patungan natin, tapakan natin, upang makamove on tayo sa sunod na baitang ng ating pananampalataya. Now, mga kapatid ko sa pananampalataya, mayroong instruction dito, mayroong guidance dito, mayroon ditong paalaala, mayroon naman ditong mga pangako ang Panginoon as a whole. Pangako ng Diyos ito while we are living in this land, while we are living on this earth, while we have this pandemic. Hello? So, atin itong alamin. Okay? Sabi nga, this is a mashal. Yan po yung Hebrew word niya. Mashal, ang ibig sabihin, a teaching psalm. Mashal means a teaching psalm. An exposition of some of the hardest chapter in the book of Providence. Yan po ang psalms na ito. Okay? Ito po isa sa hard, pero ito po ay exposition ng kung saan ito po ay nagdi-declare ng providence ng Diyos, ng provision ni God. Okay? Kaya napaganda. Kaya sabi niya, He forbids us to fret in the prosperity of the wicked. Pinagwawarningan tayo ng Panginoon na huwag tayong ma-discourage when the wicked are prosper. Now, literally, mga kapatid, maraming masamang tao na nagtatagumpay at saka umuunlad. Wicked people. Pero sa pandarambong at panluluko. Tama, hindi? Amen? Because pag sila po ay lumaban lang ng patas, mga kapatid, ay hindi sila gaganon sa buhay. Amen? Pero, sabi niya, wag tayong magiging mainggit sa kanila. Now, kung aalisin natin dito, mga kapatid, gusto kong pamagatan yung sinasabi diyang wicked, ay yung, sabi diyan, the wicked who prospereth. Gusto kong i-divert yan sa virus na talagang nagpa-progress at nanghahawa, tuloy-tuloy pa hanggang ngayon. Tandaan nyo, hindi patapos. Okay? In fact, nabasa ko kanina na dito pala sa ating town, mayroon pa tayong mga hinahantay, may mga may mga PUM pa, nakasulat doon na kinakailangan madeklarang negatibo na. Aantayin pa natin yan. Now, how much more sa ibang mga lugar? Okay, mayroon pa tayong mga PUI sa hospital na aantayin pa natin ang kanilang result na negatibo. So, kuminsan, pagpunta natin sa labas dyan, makikita natin na maraming taong okay na. Parang okay na ang travel. Hindi mag-ingat pa rin dahil may delikado. Sabi ko nga, pag mayroong untoward incident na naman, diniklara na naman na mayroon na namang isang positibo dito. Dalawa pa lang ang positibo ngayon na control na. Okay, gumaling na yung isa. Okay? Pero tandaan po ninyo, nasa proseso pa yung iba. Okay, ngayon,
pag mayroon na namang nadeklara yan, magkakanda lockdown na naman yan. Kaya kinakailangan maingat talaga tayo dahil hindi natin sure eh. Okay? Pero while this pandemic are in with us and in the world, what should be the spirit and the attitude of every believer, of Christians? Okay? Iyan po ang nais kong ipakita ngayon sa inyo. Okay? The wicked will keep on prospering in their ways. Pero alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, itong lockdown na ito, opo, nasa man umabuting tao, pare-pareho eh. Mayaman at mahirap, pare-pareho eh. No? Amen? Pero we are cautioned. We are cautioned. Tayo po'y winawarningan. We are cautioned against disappointment. Hello? Against disappointment. Sa anong disappointment? At the prosperity and success of evildoers. Kinukosyon tayo mga kapatid. Now, kung ang prosperity itong paglaganap ng virus mga kapatid, we are cautioned. Okay? And don't be disappointed if the viruses are keep on, prospering. Bakit po? Tingnan yung verse number 2. Nandyan yung answer. Verse number 2, nagsabi ito, for they shall soon be cut down. Hello? They will cease. Soon they will be cut down like the grass and wither as the green herbs. May hangganan yan. May hangganan ang pagpaprosper ng anumang evil works, na anumang pangit na mga bagay. Okay, verse 2 yan. Verse 7. Rest in the Lord. Wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who would bringeth wicked devices to pass. Okay? Verse 8. Cease from anger. Forsake wrath. Fret not. Pangatlo palang fret yan eh. Fret not thyself in any wise to do evil. Hindi kumo ang evil ay nagpa-prosper. Hindi kumo ang coronavirus ay dumarami. Ikaw din gagawa ng kalukuhan. Amen. Bakit? Total na ang mga taong ito gumagawa ng mga pansasamantala, gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi tama, ay gagayahin ko rin. Abay, may warning eh. Huwag mong gawin. Amen. Lalong-lalo na kung ikay mananampalataya, lalong-lalo na kung ikay believers. Bakit po? Mananagot ka sa Diyos. Amen. Amen. Now, ngayon mga minamahal ko, nais kong titingnan natin ito. Unang-una na nais kong i-emphasize, we are counseled to live a life of confidence. We are counseled to live a life of confidence and courage in God. Yan. Yan po yung counsel niya. Mamuhay tayo ng buhay na kung saan may confidence wala sa atin, wala sa sitwasyon, kundi sa Diyos. Amen? Yan ang counsel na sinasabi. Tingnan nyo yung verse 20. Anong sabi niya? But the wicked shall perish, and the enemies of the Lord shall be as the fat of lambs. They shall consume into smoke. They shall consume away. Yan po ang sinasabi ng payo. Kaya mayroon po yung judgment, mayroon po yung tinatawag na hangganan. Verse 34. Verse 34, wait on the Lord and keep His ways, and He shall exalt thee to inherit the land. When the wicked are what? Cut off. Biro mo? Lilipulin ng Diyos ang lahat na yan. Ang lahat ng kasamaan, lilipulin ng Diyos ang virus na yan. And thou shalt, what? See it. Amen? Amen?
Kaya salamat sa Diyos na mayroon tayong promise. Kaya let us have that confidence and courage according to the promise of God na Kanyang ibinigay at iniwan sa atin, sinulat sa Kanyang mga salita para po tayo ay mga taong hindi magiging mukhang talunan. Hindi tayo magkaroon ng spirit na talunan. Hindi tayo magkaroon ng attitude na talunan. Hindi tayo magkaroon ng pangungusap na talunan. Amen? Bakit po? Kasing punong-puno ng pangako ang Panginoon. Nais kong buklatin natin Psalms 73, verse 25 to 28. Ano sabi niya? Whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee. Wow. Amen. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Amen. For lo, they that are far from thee shall perish. Kaya siguraduhin nyo, di kayo malayo sa Diyos. Kahit na wala kayo, malayo kayo sa church, building, hindi dapat kayo malayo sa Diyos. Amen? Okay. Bakit po? Sabi niya, they that are far from thee shall perish. Thou hast destroyed all them that go a-whoring from thee. Verse 28, but it is good for me. What? To draw near to God. I have put my trust in the Lord God that I may declare all thy works. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang ating Diyos ay naghahangad na tayo habang nandito sa pandemyang ito, habang ang mga tao ay nagiging so much worry about the viruses na to, although tayo ay nagiging maingat at tayo ay nagiging cautious, mga minamahal ko, ang ating confidence, ang ating courage, ang ating trust ay hindi po nawawala sa Diyos. Amen? Okay, unang-una, basahin natin yung verse number 3. Verse number 3 says, trust in the Lord and do good. Okay? First thing that we must do is this. During this time of crisis, during this time of pandemic, during this time na kung saan ang coronavirus na ito ay lumalaganap, ang sabi diyan, magtiwala sa Panginoon. Amen? You must make God our hope and trust. Yan ang una. Make God our hope and trust. That is our way of duty. It is required of us. It is promised, okay, that we shall be well provided if we will trust in God. Tama, hindi? Ano sabi diyan? Trust in the Lord and do good. At sabi niya, anong promise? So shalt thou dwell in the land. Mananahanan tayo sa lugar na kung saan nilagay tayo ng Diyos sa ating mga tahanan. At sabi niya, ano? Ang ganda eh, verily thou shalt be fed. Hindi po tayo magugutom. At hindi tayo gugutomon ni God. Gugutomin ng ating Panginoon. Tama ba? Hindi. Nagutom na ba kayo? Sabi ko nga sa inyo eh. Pambihira. Maraming maramat sa nakakaalaala sa amin, nagpapadala ng mga ulam, gulay, kung ano-ano, kamote. Ang bihira naman buhay yan. Terrible. Terrible ang provision ni God sa inyo, sa amin, sa ating lahat. Kaya, alam niyo mga kapatid, ang hope natin dapat, ang trust dapat natin, nasa Kanya lang. Kasi nangako na siya. Thou shalt be provided. At hindi lamang yan provided, thou shalt be well provided.
thou shalt have a statement, a quiet settlement, and a maintenance, a comfortable maintenance. Thou shalt be fed by faith, as the just are said to live by faith, and it is good living. Amen? When the just are living by faith, that is a good living. That only that. Write this down. There is also a good feeding. Amen. Amen. This is a good living. The just shall live by faith. This is a good living. But there is also a good feeding. Where? Upon the promises of God. Ayon sa pangako ni God. Hindi magpifail eh. Nandyan eh. Ang ganda eh. Kaya i-take natin yan. Ang unang-una, we must make God our hope and trust. Number 2, we must make God our heart's delight. Verse 4, gawin natin ang ating Diyos, ang ating enjoyment, ang ating kaligayahan. Kahit na nasa mga bahay lang tayo, mga kapatid, we can enjoy the presence of God. Amen? We can enjoy the presence of God through prayer. We can enjoy the provision of God through the food that we eat. Hello? We can enjoy the protection of God through the health that we live, to the healthy body that we have. Come on. And we can enjoy, the preservation of God by giving us our life every day. Amen ba? Salamat tayo, nakarating tayo din sa 27 na to. Amen? Actually, ito, conference na natin ito eh. Okay? Pero nabasa na ninyo, wala muna tayong conference this year. Okay? Sa next year na lang. Pero alam niyo mga kapatid, faithful si God. Kaya enjoyin na natin. Amen? Nangako na yan eh. So, let us have our enjoyment in the presence of God. Make God our heart delight. Verse 4, sabi niya, delight thyself also in the Lord. And what? He shall give thee the desires of thine heart. Wow! Bawat isa ba sa atin may desire? Wala. Mayroon! Ano yung desire na yan? Alam ni God. At nangako siya, pag ang enjoyment natin nasa Kanya, pag nai-enjoy natin ang fellowship natin, ang ating communication sa Kanya, ang ating relationship sa Kanya, ang sabi niya dyan, pag ang ating enjoyment ay sa pakikinig, pag-aaral, pagpapanalangin, pagpipellowship sa mga kapatid sa pananampalataya at sa Panginoon, anuman ang desire ng ating puso, mangyayari. Mangyayari. We are commanded to do good and then follow His command to delight in God as such. And such privilege was our duty. It is a pleasant duty. It is an opportunity. At mayroon po siyang annexed promise. Kung baga according to the duty, which is our pleasant duty, ay mayroon siyang kaakibat. Mayroon siyang katambal. Annex to the promise is what? He shall give thee the desires of thine heart. He has not promised to gratify. Alam niyo, ang promise po ay ganito. Ang promise ng Diyos sa kanyang mga salita, hindi po ito promise upang ipagkaloob ang mga maling pagnanasa ng laman. He has not promised to gratify all the appetites of the flesh or of the body. Hindi po yan ang pinangako.
Sabi niyan, He will grant all the desires of the heart. All the craving of the souls, ang ibig sabihin. Lahat ng iyong hangarin sa spiritual na aspeto. Okay. Ano ba yon? You can write this down. To know God. Tama yan. That is the desire. To know God. How can we know God? The more that we spend with God, and the more that we spend with the Lord, okay, in His place, in our prayer time, well, the more we know God, the more we love God. Amen? That is the right desire. The more we know God, yan ang craving of the soul, to know God, to love God, to live for God, to please God, to honor God, to glorify God. Yan po ang mga longing and craving of the soul. At yun po ay kanyang ipinapagkaloob. Bakit po? Kasi yun ang ating heart's desire at siya ang ating enjoyment. Amen? Pag ganyan po, hindi maluluma, hindi magmumukhang kawawa ikaw. Hindi ka masasaturate ng anumang mga kaguluhan dito sa mundo. Ng anumang mga sitwasyon dito sa mundo. Bakit po? Because ang enjoyment mo nasa kay God eh. Wala naman dito sa mundo. Hello? Amen? And then number 5. Number 5. Anong sabi niya sa verse number 5? Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. God, ang una ay ano? We need to make God what? Our hope and trust. Number 2, we need to make God our heart's delight. And then, number 3, we need to make God our guide. Siya lagi ang sanggunian natin. Siya lagi ang ating pagkunan ng counsel. Kasi sabi doon, blessed is the man, but his delight is in the law of the Lord, and in His law that he meditate day and night. Amen? Blessed is that person. Kaya doon po tayo, kung nais nating magaidan ng salita ng Diyos, lagi po ang ating sangguniin, ang salita ng Diyos, because you cannot separate God from His Word. The living Word is always in the written Word. Hello? And the written Word is our guidelines to be able to perform well. Amen? Submitting in everything to His leading, then all of our affairs, even those that seems most intricate and perplexed, shall be made to use well. Verse 6, ano sabi niya? And He shall, bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Alam niyo mga kapatid, pag ang tao talaga ay ang kanyang enjoyment at delight ay sa pangako ng Diyos, okay? Alam niyo, ang kanyang buhay, sabi diyan, ay laging maliwanag. Ang kanyang buhay ay laging maaliwalas. At ang kanyang mga desisyon, ang kanyang mga hatol, ang kanyang mga pagdidesisyon, mga kapatid ko, hindi pa bugso-bugso. Hindi po malabo. Judgment, sabi niya, as the noonday, ang liwanag pa kaysa sikat ng araw. Bakit po? Kasi mayroon siyang batayan, at ang kanyang batayan ay ang salita ng Diyos na kanya pong napapakinggan at nababasa araw-araw. Amen? Kaya hindi ka madadown eh. Why? Kasi alam nyo, pag ikay saturated at saka nga na, thy word have I hid in my heart, filled ka ng salita ng Diyos. Alam nyo, sa bawat need, sa bawat imumove mo, sa bawat iniisip mo, kaagad-agad may salita ng Diyos na magsaspark sa utak mo at sa puso mo Na that will guide you. Natay ka muna, hindi yata tama itong aking ginagawa. Against ito sa salita ng Diyos. Hello?
Pero pag tama naman ginagawa, ito ang promise ni God dito. Pag ito magagawin ko, pag magtiwala ako sa Kanya, pangako ni God. Pag mag-rest ako kay God, pangako niya. Tama, hindi. Bakit po? Kasi feel ang iyong puso ng salita ng Diyos at yun ang kinakailangan na mangyayari at magiging buhay ng isang mananampalataya. You may not be in church. You may not be in a sacred place. Pero if your heart are filled with the sacredness of God's Word, you will live sacredly to please God. Tama, hindi? The Lord will keep you. The Lord will preserve you. The Lord will protect you. Bakit po? Nandyan kasi ang pangako niya. Tingnan po ninyo, pakita ko sa inyo. Sabi niya, sa verse 23. 22, for such as he blessed of him shall inherit the earth, they shall be cursed of him shall be cut off. Sa wicked yan. Pero tingnan mo 23. The steps of a good man are what? Ordered by the Lord. Wow. Bawat araw po, sa buhay natin, naka-set up na yan. At sabi niya, and he delighted in his way. Come on. Amen. 24, though he fall, what? He shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his right hand. Wow. Mayroon bang kadelikado ang buhay? Hindi. Bakit po? Nandyan ang Panginoon. Siya ang nagsusustain, siya ang nag-help na ang buhay natin ay hindi po ay ma-destroy ng anumang kasamaan. Bakit po? Kasi ang ating delight sa Kanya, ang ating enjoyment, ang ating buhay ay pinagtiwala natin sa Kanya. Sino ang ngayon ang magtutulong sa atin upang hindi tayo mapasama? Diyos pa rin. Ayan. Tapos ano pa? Kukulangin ba ng Diyos ang Kanyang mga anak? No way. Bakit po? Verse 25, I have been young, and now I'm old. Yet I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Pambihira. Ano yan? Yan po yung tinatawag na whole care ng Diyos sa buong angkan. Ulitin ko. Sa buong angkan mo. Sa buong pamilya mo. Sa tahanan mo, sa lahat ng mga tinatangkilik mo bilang anak ng Diyos. Amen? Wow! Hindi niya pababayaan, hindi niya bibiguin. Andyan na eh. Amen? That duty is very easy. And if you do it right, okay, our mind, our thought will be settled and established, mga kapatid. 16:3. Proverbs. Ano sabi niya? Okay? Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Yung thoughts mo ay hindi katulad ng double-minded. Ang thoughts mo ay sure, fixed. Yung thoughts mo ay stable, settled, strong, unmovable. Amen. Established. Psalms 55 verse 22. Psalms 55:22 sabi, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, ang mensaheng ito ay napakahalaga na ating panghawakan sa panahon habang hindi pa natatapos ang pandemyang ito. Amen! Habang hindi pa natatapos ang virus na ito, the promises of God is very sweet. The promise of God is very sweet. Okay? Sabi sa verse 6 and 7,
And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for Him. Antay lang tayo. Huwag tayong magmadali. Hello? Wait patiently. Okay? He will find means to extricate thee out of thy strait, to prevent thy fears, and bring about thy purposes to thy satisfaction. Ganun ang gagawin ni God. Kaya ako, kalma lang. Lagi kong sinasabi dito, peaceful lang tayo. Let us have that sweet relationship with God every day. Huwag nating pababayaan ang relasyon natin sa Panginoon, ang prayer time natin, ang dedicating ourselves in the presence of God every day ay makaligtaan. Huwag. Gawin lagi natin yan araw-araw. Makikita nyo yung prayer ko dyan, lang din ang sinasabi ko sa mga tao. Bakit po? Pag inumpisa natin ang araw sa Diyos, maging tama ang pag-uumpisa natin. Pero pag kinaligtaan mo, abay, kasalanan mo na, hindi kasalanan ni God. So once I prayed and I dedicate all of my concern to the Lord that day, I'm peaceful. I will rest in the hand of God. Lord, nanalangin ako, nasabi ko na sa iyo, at Panginoon, magtatrust ako sa iyo. At ang sabi niyan, pag ako magtrust ng buong puso, anong gagawin? Sabi niya, ano? Thou shalt dwell in the land, and He will provide everything. Amen ba? Ang inaangal ng mga kapastoran ngayon, totoo po, inaangal ng mga kapastoran ngayon, concern sa mga pangailangan ng simbahan kasi walang pera. Walang offering. Sabi ko nga sa mga daughter church natin, tandaan nyo ito. Hindi ko mo, GCQ na tayo, nakakabalik na yung mga tao sa trabaho, ay may pera na agad. No way. Hindi pa po yan. Dahan-dahan yan. Hello? Kaya hindi ako so much concerned sa sa offering. Of course, kailangan natin yung offering. Hindi ko naman sinabing hindi dapat mag-offering. Pero hindi ako nagdidwell sa offering. Nagdidwell ako at nagtitiwala sa sa Panginoon na siyang magpo-provide. Sabi ko nga, alam nyo, yes, walang maraming pera. Kausap ko yung mga daughter church pastor natin, mission eh. Yes, walang malaking offering. Pero alam ba ninyo, na kailanman kahit na walang malaking offering, ang Panginoon nagpo-provide ng pagkain? Hello? May pagkain. Ano pang kailangan mo? Sabi ko nga, ako, may pambayad lang sa kuryente, may pambayad lang sa sa tubig. Absuelto na ako, okay na ako eh. Bakit po? Hindi ba kahiya-hiya ang ministry? Sabi ng isang daughter church, pastor nga, problema nga namin eh. Ang pagpapadala ng mga offering sa misyon. Sabi ko, so far naman dito sa church na to, ay hindi pa naman na-fail. Ngayon palang buwan, ay hindi pa ako nakabigay. Pero sabi ko, siguraduhin ko sa 25, sa 30, 31, 1. Sa Sunday, Monday, siguraduhin ko. Lahat ng mission natin, papadalhan. Bakit? Sabi ko, willing akong isacrifice. Willing akong isacrifice ang sarili kong pera. Kung mayroon akong matanggap sa pastor's care, uunahin ko yung misyon. Hello? Siguraduhin ko, sinabihan ko na yung mga misyon natin na sinusuportahan. Antay lang kayo. Ina-accumulate ko pa. Willing ako na ang sarili kong pera ilagay ko sa misyon. Bakit po? Because yan ang sitwasyon ngayon. Amen, amen, amen. That is our situation. Hindi yung pwedeng pilitin ang mga membro dahil alam naman natin lahat tayo walang trabaho. Alam naman natin na 2 buwan, wala. Ang mga paupahan, wala. Amen.
Kaya sabi ko, it will take maybe 1, 2, 3 months pa. Kaya tiis muna tayo. Sa akin, masaya na ako, may pagkain lang. Okay na ang buhay. At ako naman, simpleng pagkain lang. Hello? Bakit? Pamais-mais at pakamukamutit, pasaging-saging lang, okay na si pastor. Amen? Bakit po? Pati na nga po sa saging, nagbabudget pa ako, pati nga po sa mais eh. Dati-dati nilalaklak ko agad, kaso lang pambihira, parang tumataba. O, sa kamuti, pambihira, ang dami-dami. Kaya sabi nga hindi po pwede na hindi mo disiplinahin sarili mo. Amen? Did God provide that when we dwell in the land, He shall feed us well? He did. Therefore, no worries. Tama, tama, tama. Kaya we can rest in the Lord. We can be at peace with God while we are in this pandemic. Amen? Pandemic! Or peace of God. Anong nagko-control sa mind at saka sa heart mo? Pandemic or peace of God? Of course, peace of God. Amen? And the peace of God rests in the Lord. Don't worry about the situation. Situations will be changed if God will change it. But we cannot change the situation. Situation is temporal, but God is eternal. Therefore, trust in God. And that is where our trust is. Amen ba? As I close this afternoon, mga minamahal ko, the promise was very sweet. Therefore, let us take God at His promises by faith, and let us be filled with God's satisfaction and God's promises that never fails. Amen? Manalangin tayo. O Diyos, nawa po ang mensahe ngayong hapong ito muli. Kinausap ang bawat puso ng inyong mga anak. Na kami, Panginoon, will not be bothered or will not dwell, will not let our mind and heart be captured by this pandemic. Because this pandemic has already a judgment you have declared. It will soon be cut off. It will soon be cut down. Lord God, I pray that every listener, every believer, every viewers namin ngayong hapong ito will not forget to trust and hope in you, to make you our delight, and Lord, to be always confident, to put always our confidence to you, and Lord, you will always take us in your care, and you will never let our life be without your help. I-bless nyo po ang inyong mga anak. You made a promise as we inherit the land and dwell therein, you will not forsake, you will always provide. And Lord, I pray na ang preservation nyo will always be with us. For this will I pray in Jesus' name, and all the people say, Amen and Amen. Okay? Announcement natin. Ano ba yung June 1st? June 1st. Anong date? Hindi, June 1st Sunday pala. June 1st Sunday. 7? Kung 7 po yon, sa mga member na malalayo, yung mga taga-kaluluwan, alam ba ninyo, kayong mga lalayo, mga magkukommute po,
malaki, masyado pong mataas ang pamasahe. Doble yan kaysa normal. Mura ang gasolina. Si pastor, bumili na po ng mga diesel. Kaya sabi ko kay Brother Andy, gamitin mo na ang van. Kung kailangan yung sunduin, susunduin kayo ng 2 Andy. Okay? May motor tayo at saka kung wala kayong sasakyan. Kung may sasakyan naman, gamitin nyo na lang sasakyan nyo para makarating kayo. Okay? Pero we will congregate sa first Sunday ng June. Tama ba? May, June. First Sunday ng June. I think June 7 yun. Okay? So, inyong inote yan. Okay? Pero, ang ating GCQ rules at protocol, gagamitin pa rin natin, May must dapat. Okay? At kung mayroong kinakailangan, 29, 20, 21, up to 59 lang muna. Okay? Pero kahit na yun ang edad mo, kung medyo masama ang pakiramdam mo, huwag ka nang pumunta. Bakit po? Iniiwasan natin na na masita tayo at iniiwasan natin na hindi tayo susunod sa protocol. Bakit po? Kahit na sa mga viewers natin, okay, kahit na hindi sa mga membro, kung gusto nyong pumunta, kasi by that time, mga kapatid, we will have our full service, congregational singing, prayer, okay, and sooner, ating isi-set up ang choir din natin sooner, pero okay na kailangan muna may practice, okay? Ang mga special number, ganun din, okay? Pero later na yan, later na. So, ang gawin muna natin, dahan-dahanin natin, okay? I hope maliwanag po yan. Ngayon, kung Wednesday, mayroon pa namang Wednesday, tapos Saturday, at saka Sunday, kayong mga malalapit, pwede naman kayong mag-join sa amin. Okay? Sa Monday, sa Wednesday at saka Saturday. Pagkatapos ng Sunday ito, Wednesday uli at saka Saturday, bago ang ating pag-congregate. So, gusto natin nagagawin natin ito na masunod din ang protocol ng gobyerno para hindi naman tayo mag-violate. Okay? At siguro ang ating congregation dito, kung punuin ito ng mga social distancing, makaabot naman siguro ng 30 katao. Okay? Kung tama ang distancing, pwede namang dagdagan pa natin sa mga space. Okay? Kung talagang marami na. But we will be excited that all of you can join together. Okay? So, yan lang po ang aking pasabi. Maraming salamat. God bless you all. Okay? Till next live streaming on Saturday. Thank you sa inyong pag-share. Thank you sa mga viewers natin abroad. Thank you po sa mga viewers natin sa buong Concepcion. Thank you po sa mga members natin that faithfully anticipating and praying. Thank you po sa inyong mga prayer sa amin. Thank you po sa lahat ng nagpadala ng mga pagkain, items, sabi ko, ay maraming salamat. God bless you all. Take good care at stay safe in your may the presence of the Lord be upon your families, be upon your houses. I declare protection, provision, and preservation sa bawat family at bawat viewers natin sa oras na ito. God bless you all. Thank you.